Pero teka, marunong ka bang magmaneho? Kasi itong isang negosyo ko tricycle. Ikaw na lang. Basta't marunong kang mag-drive, ha? Diyos ko, Simon! Nakapatay ka! Anong gagawin natin? Mahal, may pera pa ako. Gamitin mo yun. Umuwi ka sa inyo, ha? Alam mo na kung saan makukuha yun. Kunin mo lahat, tsaka ingatan mo yung anak natin. Isa ka rin bang magulang na malayo sa pamilya? Naranasan mo na ba na huling nakita mo ang anak mo maliit pa lang? At sa loob ng mahigit 10 taon, hindi mo na ito nakita pa. Walang katumbas ang sakit kapag talaga nawalay ka sa pamilya. At kahit kaibigan o kamag-anak ay wala ka. Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng Miss Clar Horror Stories at Bangungot Diaries. At syempre, magandang araw din sa'yo, Miss Clar, at ganun din sa'yo, Sir Jay. Ang kwentong ibabahagi ko tungkol sa karanasan ko sa aswang na naging dahilan kung bakit ako nakulong ng maraming taon. At higit sa lahat, nawalay ako sa aking pamilya. Magsisimula ang pagsasalaysay ko kung paano ko napatay ang aswang kong kaibigan noon. Ako nga po pala si Simon. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Simon, tulong! Tulungan mo ako, Simon! Si Benji! Bakit naman? Simon, ano ba? Mapapahamak na kami ng anak mo dito. Gumising ka nga dyan. Lasing ako noon dahil nag-inuman kami ng kaibigan kong pulis na si Benji. Noon lang kasi kami nagkita kaya naisipan namin na mag-inuman. Nalasing ako noon matapos makalaklak ng ilang bote ng alak. Pero naalimpungatan ako nang marinig ang malagim na hiyaw ng asawa ko. Simon, ano ba? Diyos ko, tumayo ka nga dyan! Bakit ba? Pigilan mo si Benji! Hindi ko siya maintindihan! Ano? Si Benji? Hoy pre! Anong ginagawa mo? Mabilis akong kumilos noon na parang nawala bigla ang kalasingan ko. Nang makitang may dugo na sa damit ng asawa ko at ang anak namin na si Nikki ay umiiyak na. Nakita ko ang kaibigan kong pulis at pilit niyang inaabot ang anak ko na nilalayo ng asawa ko sa kanya. Kaya ang nagawa ko noon, hinawakan ko siya sa damit at hinila palayo sa mag-ina ko. Pre, ano ba? Nyemas naman oh! Anong ginagawa mo sa mag-ina ko? Umangil siya na parang mabangis na hayop habang ang asawa ko ay sumiksik sa gilid para makalayo. Binitawan ko noon si Benji at lumapit sa mag-ina ko. Sabay suri sa asawa ko kung ayos lang ba siya. Ano, mahal? Ayos ka lang ba? Si Nikki, sinaktan niya ba? Umiiyak ang anak ko noon na malapit ng mag-1 taong gulang. Ang asawa ko naman, sobrang takot na takot at talagang nanginginig pa. Kaya hinaplos ko ang mukha niya at kinausap ng marahan. Relax lang. Akong bahala sa kanya. Simon, sa likod mo! Mabilis akong lumingon noon at nakita ko nga si Benji na naglalaway. Parang wala siya sa kanyang sarili at doon ako mas kinilabutan ng husto. Pre, napaano ka ba? Matulis sa mga kuko niya, Simon! Mag-ingat ka! Mabilis ko siyang sinipa nang lumapit siya bigla at tumilapon ang katawan niya sa ilalim ng lamesa. Pero bumalik siya agad at inangat ang kamay niyang may mahahabang kuko. Benji, ano ka? Aswang ka? Diyos ko, Simon! Bagong iyanggaw yata siya! Parang wala siya sa sarili niya! Sinalubong ko lang siya ulit ng sipa ko. Mabilis naman siyang bumalik sa akin at hinawakan ang pantalon ko.
Bumao ng matulis niyang kukuroon, kaya kinuha ko na ang upuan at pinaghahampas ito sa ulo niya. Ginawa ko ring harang yon para hindi siya makalapit agad. Puno na ng dugo ang sahig at nagdudulas na ito. Nakita ko naman na parang mahuhulog ang jacket na nakapatong sa isa pang upuan at doon ay may baril. Bago pa siya makaatake ulit, gumapang na ako para maabot ang baril. Hanggang sa nahawakan ko na nga ito. Kinasa ko na ito agad at kasabay ng pagtalon niya at sigaw ni Marife, mabilis kong itinutok sa kanya ang baril at nakalabit ko agad ang gatilyo. Natumba siya nang matamaan ko siya sa dibdib. Nadapa siya sa sahig at nanginginig pa rin ang kamay ko na nakatutok pa rin ang dulo ng baril sa kanya. Pasensya na pre. Gusto ko lang protektahan ng pamilya ko. Hindi ko alam kung paano ka pigilan. Diyos ko patawad pre. Paano ka ba naging ganyan? Pero bumangon pa siya. Naging mabangis at susugod pa sana. Pero nataranta na ako at naiputok ang baril at sa noo siya natamaan. Lalong sumigaw ng malakas si Marife. Sumabay pa sa boses niya ang iyak ng anak namin. At ako naman, nang mapagtanto kong napatay ko siya, napatingin ako sa kamay kong may hawak na baril at nanginginig ito. Umawang lang ang mga labi ko sa isiping wala na akong pinagkaiba sa kriminal. Umagos ang mga luha ko sa aking mga mata habang nilalapag sa sahig ang baril. Gumapang ako papunta sa mag-ina ko at wala na akong ibang nagawa pa maliban sa yakapin sila at humingi ng tawad. Diyos ko, Simon! Nakapatay ka! Anong gagawin natin? Hindi ko alam Marife. Ewan ko. Wala ko ibang gustong gawin kundi protektahan kayo. Patawarin mo sana ako at dinala ko siya dito sa bahay natin. Kung makukulong ka, paano na kami, Simon? Maliit pa ang anak natin. Anong gagawin ko? Hindi ko kaya to, Simon. Tumakas na lang tayo. Nung mga panahong yon, wala akong ibang iniisip kundi tumakas nga. Pero hindi ko alam kung paano. Basta tinulungan kong makatayo ang asawa ko at kinuha ang anak ko sa kanya. Sa mata ng lahat, malinaw ako ang may mali. At ang masaklap sa syudad na yon, mahirap ipaliwanag na isang aswang si Benji, nakakainin niya sana ang mag-ina ko kaya ko siya pinatay. At hindi ko alam noon kung may maniniwala sa akin. Tumakas nga kami noon, pero nahuli din naman ako. Wala akong magawa lalo kundi ang magpaubaya. Sobrang sakit makita ang asawa kong may dugo pa sa katawan. At ang anak ko na umiiyak habang pinoposasan ako ng mga pulis na nakahuli sa akin. Mahal, may pera pa ako. Gamitin mo yun. Umuwi ka sa inyo ha. Alam mo na kung saan makukuha yun. Kunin mo lahat, tsaka ingatan mo yung anak natin. Simon, hindi ko to kaya. Bakit hindi na lang natin sabihin na aswang ang taong yun? Sandali lang mga pulis. Iniligtas lang ako ng asawa ko. Tingnan niyo, may sugat ako. May kagat ako. Iniligtas niya lang kami. Yung aswang na napatay niya, hindi yung tao. Maawa naman kayo, maliit pa ang anak namin. Ngunit kahit anong pagsigaw ni Marife noon, walang naniniwala. Lalo na't nasaan yung tao si Benji. At ang matulis niyang kuko, wala na. Sa unang taon na nakakulong ako, nabibisita pa ako ni Marife. Wala siyang ibang hinaing kundi ang nahihirapan siya sa sitwasyon. Maliit pa kasi ang anak namin at hindi siya makapagtrabaho. Kaya ang sabi ko, umuwi na muna siya sa probinsya. Masakit man para sa kanya ay pumayag na lang siya, kesa naman sa nahihirapan siya. Hihintayin ka namin ng anak mo sa probinsya, ha? Magpapakabait ka dito para mas malaki yung tsansa na makalabas ka ng mas maaga. Isang pulis ang napatay ko. Nakabawas ng kaunti ang self-defense sa kaso ko, pero 2 bala ang naibaon ko sa katawan ni Benji. Kaya 50-50 ang self-defense noon. Naguguluhan din kasi sila dahil kita nilang may sugat ako sa binti. At ang asawa ko
May sugat sa braso at likod, pero hindi gawa sa normal na patalim. Tumagal lang ang pagpapasakit nila sa ulo tungkol sa nangyari. Pero hindi pa rin sila naniwala na may aswang talaga. Kaya ang research nilang yon hindi nabigyan ng sagot. Dahil ang sagot ay ang simpleng paniniwala lang sana na may aswang. Pero hindi naman nila ginagawa yon. Kaya tuloy hindi ko na alam kung para saan pa ang research nila. Pagkalipas naman ng 10 taon, nakatanggap ako ng magandang balita. Oh, Simon, laya ka na. Pakabait ka sa labas ha. At sana makapagbigay ka ng patunay tungkol sa mga rason mo. Hanggang ngayon wala pa rin resulta tungkol doon. O sige ho sir, marami hong salamat. Naging pabor din kasi sa akin ang misteryosong pangyayari na yon. At nakita nila kung gaano kalaki ang dahilan ko noon, kaya maaga akong nakalabas. Pero matagal pa rin para sa akin ng 10 taon. Sadyang batas lang kasi talaga ang sinusunod nila. Nang makalabas na ako, wala akong uuwian. Wala ako lahat-lahat, damit, pagkain at bahay. Ang ginawa ko noon ay nagtatrabaho muna ako. Sa mabigat na paraan na mababa ang sahod. 1 taon pa akong nag-ipon-ipon noon para makarating ako sa probinsya. Ramdam na ramdam ko noon ang pananabik na makita ko ang mag-ina ko. Pero pagdating ko sa probinsya, nang puntahan ko ang bahay ng mga magulang niya, nagulat ako na binabalot ito ng baging at punong-puno ng halaman sa paligid. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa nadatnang yon. Nasaan yung mag-ina ko? Bakit ganito yung sitwasyon sa bahay nila? Pansin ko rin noon na parang may sunog na parte din yon. Umikot pa nga ako. At oo, parang nasunog ang bahay. Hindi lang natibag agad dahil sementado. Napaupo ako sa gilid noon at napahaguluhol sa sobrang panlulumo. Diyos ko, ano ba kasalanan ko? Bakit ang hirap naman ng buhay na binigay mo sa akin? Saan ko hahanapin yung mag-ina ko ngayon? Ang ginawa ko noon ay nagtanong-tanong ako. Pero ang sagot nila na sunog raw ang bahay habang natutulog ang buong pamilya. Yun na yata ang pinaka nakakasumpang balita na narinig ko. Parang hindi ko kakayanin. Nagtiis ako sa kulungan mga ilang taon. At sa loob ng mahabang panahon na yon, wala akong kinakasabikang makita kung di sila. Tinirhan ko ang bahay na yon pansamantala. At sobrang guho ang mundo ko, kaya kahit sarili ko, hindi ko inaalagaan. Sa kulungan pa lang mahaba na ang buhok ko. Sa lugar naman na yon, mas lalo ko itong pinahaba pati ang balbas ko. Malaking sumpa itong dala mo sa buhay ko, paring Benji. Pati pamilya ko nawala sa akin. Gusto mo lang na uminom sa bahay noon, naghasik ka pa ng lagim. Kasalanan ko lang dahil pinoprotektahan kong pamilya ko laban sa'yo. Pero bakit naman ganito? Hindi kita mapapatawad, Benji. Sinira mo ang buhay ko. Hayop ka talaga. Bulok na ang katawan mo sa libingan pero galit na galit pa rin ako sa'yo. Mas lalo akong nasasaktan kapag mananatili ako sa lugar na yon. Kaya umalis ako. Pero ayokong lumayo. Mga ilang buwan akong nanatili sa lugar na yon at marami na rin akong nakuhang impormasyon. Wala raw bangkay ng mag-ina ko ang natagpuan sa loob ng bahay. Ang sabi pa ng iba, natupok na ng apoy. Sabi naman ng iba, imposible na matupok lahat ng parte ng katawan nila. Pinanghahawakan ko ang salitang imposibleng matupok agad sila. Dahil ang isip ko noon, buhay pa ang mag-ina ko. Lumipat ako ng bayan noon. Kailangan ko kasing mabuhay kaya napadpad ako sa kasunod na bayan ng lugar ng asawa ko. Nagbabaka sakali ako sa liblib na parte na baka may matirahan man lang ako. Pabili nga po ng soft drinks, Manang. Anong soft drinks? Maraming klase ng soft drinks dito. Coke na lang ho. Ako po, pabili po ako ng sabon, Aling Solde.
Napatingin ako sa batang nakauniforme pa. Mahaba ang buhok nito na bagsak at makapal ang bangs. Napatingin siya sa akin. Napansin ko na parang natakot siya, kaya napadistansya ako ng konti. Maglalaban na naman ba ang nanay mo, Iking? Opo, kila Aling Marites po. Sayang daw po kasi yung sahod eh. Eto, paboritong brand yan ng nanay mo. Alam kong yan din ang kukunin niya. Salamat po, Aling Solde. Ito po yung bayad oh. Nilapag lang nito ang pera sa pasimano ng tindahan at tumakbo na paalis. Nang mapansin naman ako ng tindera na nakatingin sa bata, nagsalita ito. Naaawa ka ba sa bata dahil sa lumang mga bag, sapatos at uniforme niya? Ay nako, ganyan talaga yan. Kuba kasi ang nanay niya na nagtataguyod lang sa kanya sa pag-aaral. Kaya hindi na nakakapagtaka kung mahirap ang buhay nila. Pero masipag ang batang yung mag-aral ha. Alam mo kahit ganyan lang yan. Honor student yan. Ang swerte naman ng nanay niya. Ilan taon na po ba yung batang yon? Siguro nasa 10 o 11. Oh, abay, kaedad niya lang pala sana yung anak ko. Sana. Bakit? Nasaan ba ang anak mo? Ano bang nangyari? Ang totoo po niyan, hinahanap ko talaga yung mag-ina ko. Kasi sabi ng mga tao sa kabilang bayan, wala na sila. Namatay raw sa sunog. Wala naman po silang nakitang bangkay doon. Abay baka buhay pa sila. Malay natin, hindi ba? Oo nga po Sana nga po. Tsaka malakas po talaga yung pakaramdam ko na buhay po sila. Kaya nga po, naghahanap pa rin ako at umaasa. Ay nako, tama yan. Huwag ka talagang susuko. Pagkatapos kong tumambay sa tindahan, umalis na rin ako. Nakilala ko ang tindera bilang si Aling Solde at siya ang kauna-unahang tao na nakausap ko sa lugar na yon. Tumungo ako sa mabukid na bahagi ng lugar. Tiningnan ko kung anong magagawa ko banda roon. Naisip ko kasi wala akong sapat na pera para umupa ng matutuluyan. Kaya mas maigi nang sa bukid makakagawa ako ng maraming paraan. Pero doon sa bukid, may matanda akong nakita. Matandang hirap na sa buhay. Nangunguha siya ng mga kahoy kahit uugod-ugod na. Ang sakit naman tignan ng matandang to. Ako kaya kapag tumanda, magiging ganito rin. Mag-isa sa buhay tsaka walang nag-aalaga. Humakbang ako palapit sa matandang yon. Halatang hindi niya ako napansin. At tinulungan ko siyang magdampot ng mga kahoy. At doon niya na ako binalingan ng tingin. Salamat iho. Abay, sino ka ba? Si Muno ang pangalan ko, tay. Ako naman si Berhel. Bakit ka ba mag-isa lang, tay Berhel? Halata namang nahihirapan ka na. Panggatong mo ba itong mga kahoy? Oo. Panlaban sa lamok sa gabi. Malapit na kasi magdilim Ilang araw na ako dito. Hindi ako makatawid sa ilog pa kaya dito na ako na natili. Meron ka bang pagkain dyan? Naku, meron naman po. Saan po ba yung bahay mo? Oh, ito po tinapay Nako, salamat Nasa baba yung bahay ko. Ang nais ko lang naman sana maglakad-lakad papunta dito. At baka sakaling lumakas-lakas ako. Hindi ko na maakalain na makakatawid ako sa ilog tapos ngayon hindi ko na magawa. Wala po ba kayong anak, tay? O di kayo mga apo? Nako, wala na ako anak na nakakaalala sa akin. Nasa syudad na silang lahat. Mas gusto nilang mamuhay doon kaysa dito kasama ako. Sino ba naman ako, di ba? Walang kahit isang nagpaiwan. Wala naman ako magagawa doon. Ang buhay ko kasi patapos na. Yung sa kanila nagsisimula pa lang. Ang lungkot naman ng buhay mo, tay. Ay nako, dapat kahit isa lang sa kanila sinamahan ka man lang. Dahil kung wala ka, wala din naman sila dito sa mundo, di ba? O siya, saan ba yung bahay mo, tay?
Ihatid na kita para makauwi ka na. Delikado dito sa mundo ko. Hindi mo sigurado yung lagim ng gabi. Nasa baba pa yung bahay ko eh. Malayo para sa akin. Mahina na kasi yung tuhod ko at kulang na ako sa puwersa. Ikaw ba? Saan ka ba nakatira? Parang hindi kita namumukaan ah. Bago salta lang po ako dito, tay. Hinahanap ko rin yung mag-ina ko. Kaya lang naman ako nandito sa bukid kasi wala naman po kasi ako matutuluyan sa bayan eh. Hindi sapat yung pera na pambayad ko sa matutuluyan. Matutulayan ba ang problema mo? Abay, malaki ang bahay ko pero mag-isa lang ako. Kung gusto mo, doon ka na tumuloy sa akin. Tulungan mo ako makauwi. Malakas kasi yung agos ng tubig sa ilog eh. Baka madala ako ng ilog. Talaga, tay? Nako, malaking bagay po na tulong sa akin yan. Kung ganun umuwi na tayo. Tinulungan ko ang matandang yon. Sa katandaan niya nagiging sobrang maliit na siya. Pagkarating namin sa ilog, binuhat ko siya na parang babae para makatawid kami. Saka ko lang siya ibinaba pagtawid at inalalayan sa paglalakad. Hindi ko alam kung ugali niyo rin bang maawa sa matanda ng sobra. Ako kasi, basta nakikita kong mahina at walang masasandalan, sobrang naaawa ako. Nakikita ko kasi ang sarili ko sa kanya sa pagtanda ko. Kung sakaling hindi ko pa rin makita ang mag-ina ko, paniguradong tatanda ako katulad ng matandang ito. Pagbalik namin ng baryo, tinungo niya ang malaking bahay pero luma na. Pumasok kami sa gate na kalawangin at dumiretso sa pintuan na kupas na ang pintura. Simon, ito yung bahay ko. Malaki ito para sa ating dalawa. Pwede ka dito kahit kailan mo gusto. Grabe naman ho, nakakahiya, tay. Pero salamat ho ah. Aalagaan naman po kita. Wala ako sapat na pera pambayad sa upay. Pero hayaan nyo, maghahanap po ako ng trabaho dito. Malawak sa loob ng bahay ng matanda. Masasabi kong mayaman ito noon base sa mga gamit sa loob. May mga kwarto din doon na talagang kulang lang sa linis. Nagpa siya akong ayusin ang loob ng bahay na yon. Nilinisan ko lahat-lahat hanggang sa naging maaliwalas. May mga kurtina pa rin doon na nakatago, kaya pinalitan ko na rin ang luma. Nako, nakakaya naman sa'yo, Simon. Ikaw pa talaga nakapaglinis ng bahay na ito. Nako, ayos lang po, tay. Para po makahinga tayo. Teka po. Lalabas nga po pala ako, tay, kasi bibili lang po ako ng ulam. May bawal po bang pagkain sa inyo? Wala naman. Ang hindi ko lang naman makain yung mga matitigas. Sige ho, tay. Bibili po ako ng ulam na may sabaw. Lumabas ako noon at naghanap ng karinderya. Madilim ang paligid dahil gabi na noong nakauwi kami. May nakita naman akong karinderya pero sa dulo pa. Pinuntahan ko na lang at bumili ng sinabawang isda. Manang Esay, pwede daw po bang pautang muna si nanay ng ulam? Babayaran naman po niya bukas eh. Napatingin na naman ako sa isang bata na nagsalita sa tabi ko. Sinagot naman ito ng tindera ng pabalang na ayaw nitong magpautang dahil lagi na lang daw utang. Ang batang yon ay ang batang nakasabayan kong bumili sa tindahan. Sige na naman po. Kung hindi po ulam, kanin na lang po. Hindi pa po kasi kami nakakapagtanghalian eh. Umandar na naman ang pagkamaawain ko. Para na namang dinurog ang puso ko sa narinig. Talagang maraming tao ang nagugutom. Marami ring tao ang madamot. Katwiran pa nila, negosyo lang daw. Kung sa bagay, tama naman na negosyo lang talaga. Pero ang gutom, dapat ding pagbigyan. At isa pa, utang naman. Ibig sabihin, babayaran. Sige, Ineng. Pumili ka lang ng gusto mo. Ako lang bahala magbayad dyan. Talaga po? Oo, ako lang bahala magbayad.
Sabi mo kasi hindi pa kayo nakakapagtanghalian, di ba? Opo, konti lang po kasi yung sinasahod ni nanay sa paglalaba. Ang iba po nun, bayad utang namin. Kung hindi po kasi ako nag-aaral, dapat wala kaming utang. Pero si nanay po kasi gusto niya mag-aral ako. Pero sigurado po ba kayo? Ibibili niyo po ako ng ulam? Oo nga. Mag-order ka na ng ulam at kanin. Ako na magbabayad. May pera naman ako at importante yung makakain kayo. Maraming salamat po ha. Manang Esay, si Manong na daw po yung magbabayad. Isang dinuguan po sa akin tapos 2 kanin. Naisip ko kasi ang sabi ni Aling Solde. Kuba ang ina ng batang yon. Tapos ganun pang kapos sa pera. Parang dinoble naman yata sa kamalasan ang mag-inang yon. Alam ko ang pakiramdam na kapos sa pera at problemado. Tuwang-tuwa naman ang bata matapos matanggap ang pagkain. Labis siyang nagpapasalamat. Sabay kaming naglakad at nauna lang siyang nakauwi. Dadaanan lang pala ang bahay nila. Dito na po ako, Manong. Maraming salamat po ulit ha. Yan ba yung bahay nyo? Opo, tsaka yun po yung nanay ko. Napasilip ako sa kanan banda ng bahay at nakita ko ang isang kuba roon na naglalaba ng uniforme ng bata. Mahaba ang buhok nito at nakatakip sa muka. Kuwawa naman kayo ng nanay mo. Mag-aral ka na mabuti para makabawi ka sa kanya pagdating ng araw ha. Talagang mag-aaral po ako ng mabuti. Pangarap ko po kasing bilhan si nanay ng masasarap na pagkain. Yan. Tama yan. Mangarap ka at magsumikap. O sige, mauna na ako ha. Gabi na eh. Salamat po ulit ha. Walang anuman. Masarap sa pakiramdam ang makatulong sa totoo lang. Kaya nga matapos kong iwan ang batang yon sa lugar nila, labis na tuwa naman ang nararamdaman ko. Pagbalik naman sa bahay, nadatnan ko ang matanda na nakaupo sa sofa nito. Agad ko namang hinanda ang pagkain namin, saka inalalayan siya papunta sa kusina at sabay na kaming kumain. Nakikita ko naman sa mukha ng matanda ang saya. Siguro dahil nagkaroon na siya ng kasama sa bahay. Sa pagtulog naman, inalalayan ko siya sa kwarto niya. Ako naman, pinagamit niya sa akin ng isang kwarto. Napakakomportable yon para sa akin. Pakiramdam ko nga, naging maayos ang buhay ko ng mga sandaling yon. Ayos nga yung higaan ko. Pero laman ng bulsa ko naghihingalo na. Kailangan ko na talaga makahanap ng trabaho. Kinabukasan naman nagawin na naman ako sa tindahan ni Aling Solde. Nagsigarilyo lang ako sandali at nagbaka sakali na ring magtanong. Aling Solde, may alam ka bang pwedeng pagtrabahuhan? Kailangan ko talaga ng trabaho eh. Trabaho? Abay, teka. Saan ka banda rito pala? Nakahanap na din po ako ng tutuluyan. Doon po kila Tatay Berhel. Nakita ko siya doon sa bukid. Nag-iipon ng kahoy. Panlaban niya daw sa lamok. Bumalik na pala ang matandang yon. Ay nako, walang nakakaalam dito kung saan niya nagpunta. Nawala kasi yan eh. Pinaghahanap ng mga taga rito. Abay butit, nakita mo. Hinahanap din pala siya. Sa bukid ko po siya nakita. Takot siyang tumawid sa ilog kaya tinulungan ko na po. Tapos ayun, inalok ako na doon na manuluyan sa kanila. Ay oo, tama. Mabuti na lang at nakita mo siya. Iniwan na kasi yan ang mga inampon niya. Mga mayayamang tao, pero walang mga pakialam sa nagpalaki. Mabuti nga't nandyan ka. May kasama na siya. At ikaw naman may matutuluyan. Oo nga po eh. Wala na nga akong problema sa tirahan. Trabaho na lang talaga. Mga ampon pala yung anak niya. Akala ko tunay na anak niya eh. Oo, ampon. Wala namang asawa yung matandang yun. Pero teka, marunong ka bang magmaneho? Kasi itong isang negosyo ko tricycle. 5 ito.
4 lang ang driver ko kaya tambay ang isa. Kung gusto mo, ikaw na lang. Basta't marunong kang mag-drive, ha? Abay, ayos ho yan, Aling Solde. Oo naman po, marunong ako mag-drive. Sige ho, ako na lang po magpapasada ng isa. Sabihin niyo lang po sa akin yung mga patakaran niyo. Pinakilala niya rin ako sa 4 niyang driver. Maayos naman ang mga ito. Marunong makisama sa mga bagong salta. Kinabukasan agad noon, nagsimula na akong magtrabaho. Hindi naman mabigat ang boundary at isa pa, pila rin ang mga pampasadang tricycle na makakuha ng pasahero. Kaya naman kahit paano nagkakaroon din talaga ako ng pasahero. Nakaipon ako ng pera hanggang sa sumapit ang hapon. Solved na rin naman ang boundary ko. Pero pwede pang mamasada kaya nagpatuloy pa ako hanggang uwian na ng mga estudyante. Nang tricycle ko na ang nasa unahan, nakita ko ang batang babae na dumaan. Nagtaka ako dahil hindi siya sumakay sa tricycle ko. Napuno lang ang tricycle ko, pero siya dumiretso. Lumarga na ako at hindi ko rin siya magawang hintuan para pasakayin dahil puno nga ang tricycle ko. Wala bang papasa yung batang yon? Nakakaawa naman. Hinatid ko na lang ang mga pasahero ko at pagbalik ay may karga akong 3 pasahero. Nadaanan ko ulit siya sa daan kaya hinintuan ko na. Hindi ko natanong kung anong pangalan niya pero naalala ko ang tawag ni Aling Solde sa kanya. Oh, Iking, halika na. Sumakay ka na para sabay na tayo umuwi mamaya. Napatanong naman ang mga pasahero kung kilala ko ang bata. Ang sabi ko na lang pamangkin ko para wala nang maraming tanong kapag pinasakay ko siya ng libre. Sige po, anong oras po pala kayo uuwi? Isang biyahe na lang to tapos uuwi na ako. Parang nakisakay din siya sa pagsisinungaling ko. Sumakay siya sa likod ko at ako naman ay lumarga na. Napakwento naman ang mga pasahero ko tungkol sa kanya. Nasabi nga nila ay laging naglalakad lang ang bata tuwing papunta at pauwi galing sa eskwelahan. Napakalayo pa naman ang baryo sa bayan para lakarin niya. Pero dahil wala siyang choice, kinakaya niya. Maraming salamat po sa pagpapasakay sa akin, Manong ha. Wala po kasi akong pamasahe kaya naglalakad ako pauwi. Ibig sabihin ba sa umaga, maaga ka pang gumising para hindi ka malit sa eskwelahan? Opo. 5:00 po ng umaga, umaalis na po ako ng bahay para pumasok. Nako, hindi ka ba napapagod? Masyado ka ba ang bata para mapagod? O sige, ganito na lang ha. Baka kasi hindi kita maubutan sa umaga. O ito, baon mo bukas. Hala Manong, 100 po. Manong, malaki na to ah. Oo, para may pambili ka ng pagkain kapag nagutom ka. Hindi ko inasahan noon ang pag-iyak niya sa harapan ko. Natawa naman ako at hinawakan siya sa balikat. Oh, bakit ka umiiyak? Kasi po, sobrang hirap po ng buhay namin. Kapos na kapos po talaga kami. Pero walang kahit sino po yung tumutulong sa amin. Ikaw lang po. Nakakapagod na pong maglakad para lang makapag-aral. Kaya po sobrang saya ko na meron po akong pamasahe ngayon. Tapos sa school naman po, hindi ko po nararanasang bumili ng pagkain tuwing recess. Pero dahil binigyan mo po ako, mararanasan ko na po. Maraming salamat po, Manong. Kaedad mo kasi yung anak ko. Babae rin siya. Pero hindi ko na alam kung nasan sila ng nanay niya. Siguro kung kasama ko siya, baka tulad mo rin siya na nag-aaral din. Bakit hindi niyo po kasama yung anak mo? Nako, maabang kwento, Iking. Gagabihin tayo. Iking, kanina ka pa ba dyan? Ang aga mong dumating ah. Kumunot ang noo ko sa pamilyar na boses na narinig ko. Lumakas ang tibok ng puso ko pero nang tingnan ko ang nagsalita, ang kuba pala yun na ina ni Iking. Kasi po, Nay,
Pinasakay po ako ni Manong sa tricycle niya. Tapos binigyan niya po ako ng pamasahe para bukas. Ito po oh. Manong, siya po yung nanay ko, Ikaw ba yung nagbigay ng ulam sa anak ko? Hindi napatapos ni Iking ang pagsabi niya sa pangalan ng kanyang ina. Nang agawin nito ang pananalita ng anak. Parang may kulubot sa mukha ng babae. Parang nasunog at gumaling lang. Pero ang isang parte ng mukha niya, parang naging pamilyar sa akin. Hindi ko lang maklaro dahil kaunti lang ang espasyo nito. Ngumiti na lang ako sa babae at sumagot din agad. Oo. Ang sabi niya kasi hindi pa kayo nakakapananghalian kahapon. Tayo naman magpautang nung karinderya. Kaya ako na lang yung bumili. Tapos hinatid mo din yung anak ko pa uwi? Talaga bang tumutulong ka o may masamang bala ka sa anak ko? Ha? Hindi ah. Mabait po siya, Nay. Wala po siyang ginawang masama sa akin. Tinutulungan niya lang po talaga ako. Saan ka ba nakatira? Dyan lang. Kila Tatay Berhel at namamasada ako ng tricycle kila Aling Solde. Ako nga pala si Simon. Ano? Simon? Simon? Simon po ang pangalan niyo? Oo, ako si Simon. Bakit? Halika na, Iking. Ibili mo ako ng sabon para makapaglaban ako sa kasunod na lalabahan ko. Tsaka ikaw naman, Simon. Maraming salamat sa tulong mo sa anak ko, ah. Pasensya ka na kung medyo nagduda ako. Nahahabaan kasi ako sa buhok mo eh. Pati ang balbas mo, hindi bagay sa pangalan mo. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Sinaway naman yon ni Iking. Ako naman, napahawak sa buhok at balbas ko rin. Bumalik na lang ako sa tricycle noon para gumarahe. Abay, lokong kuba yun ah. Napansin pa talaga tong malapapa Jesus kong buhok at balbas. Abay, kaedad na to ng anak ko ah. Nagugupitan ko naman ang balbas ko noon. Pero hindi ubos na ubos. Gusto ko kasi pag nakita ko ang mag-ina ko, si Marife ang magugupit nitong buhok ko at mag-aahit ng balbas ko. Pero kung hindi ko sila makita habang buhay din na mahaba ang buhok at balbas ko. O Simon, kamusta naman yung pagpasada mo? Nakarami ka ba ngayong araw? Medyo ho. Bawi naman po sa boundary tsaka malaki-laki din po yung kita ko. Eto nga po oh. Bumili ako ng tinolang manok. Malambot naman nito kaya hindi po kayo mahirapan. Ay nako, ikaw tuloy yung nagsilbing tagahanap buhay dito sa bahay. Pasensya mo na iho ah. Nako si tatay talaga. Sa sitwasyon po natin ngayon, kailangan ko ng bahay. Ikaw naman kailangan mo lang kasama at mag-aalaga sa'yo. Natural lang naman talaga na ituring natin pamilya ang isa't isa. Kung gano'n naman na hindi masyadong kalakihan ang kinikita mo sa pamamasada ng tricycle, baka matagalan ka naman makapagsimula niyan para hanapin yung mag-ina mo. Oo nga po eh. Tsaka hindi ko rin po alam kung saan ako magsisimula. Gusto ko nang mahanap yung mag-ina ko. Tsaka gusto ko masiguro kung ayos lang ba talaga sila. Ilang taong ko na rin silang hindi nakasama eh. Ngunit Simon, paano ko sabihin kung buhay ang mag-ina mo at malapit lang sila sa'yo? Ano ho, tay? Napatingin ako sa matanda dahil sa sinabi niya. Nagulat ako at kinabahan ng husto. Nakaramdam din ako ng pananabik na marinig mula sa kanya ang kasunod na impormasyon, sakali nga na may alam siya. Alam kong may dahilan siya kung bakit nasabi niya yon. Hindi mo man lang nabanggit sa akin ang tungkol sa nakaraan mo. Pero alam kong nakulong ka dahil sa pagpatay mo sa isang aswang. Sandali, tay. Anong klaseng tao ka ba? Bakit alam mo yung nakaraan ko? Wala pa naman ako sinabihan tungkol sa kung sino ako talaga. Isa akong albularyo na palubog na, Simon. Ngunit taglay ko ang kakayanan ng isang babaylan. Sinubukan ko kasing alamin ang nangyari sa pag-ina mo. Pero hindi ko sila mahanap sa kabilang buhay. Walang bakas na sila ay patay na. Siyempre naman po't buhay pa yung mag-ina ko. Hindi ko lang po talaga alam kung nasaan sila. Pero ano nga po ulit? Isa ho kayo albularyo? Tsaka may kakayanan po kayo ng isang babaylan? Oo,
Kung may yumao kang pamilya at gusto mo makausap, handa ako ibigay yan sa'yo. Sinubukan ko halongkatin ang nakaraan mo sa pamamagitan ng panaginip. Pero walang nagpakilala na mag-ina mo. Ibig sabihin nga'y buhay nga sila. At nang sinubukan ko naman tawasin ang tungkol sa kanila, agad na pinakita sa akin ang mag-ina mo na malapit lang sila sa'yo. Ngunit may umaaligid sa kanilang aswang. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noon. Yung hindi ko na nga alam kung nasaan ang pamilya ko. Alam ko naman na nasa panganib sila. Naniwala ako agad sa matanda kasi nga alam niya ang nakaraan ko kahit hindi niya sinasabi. Kinabukasan naman, nang kunin ko na ang tricycle sa tindahan, biglang may tumawag kay Aling Solde. Aling Solde, nandyan po ba kayo? Abay oo, nandito ako. Teka lang sandali. Kakausapin ko lang muna itong driver ko. Simon, sige. Mamayang hapon ko na lang iintayin ang boundary ha. Asikasuhin ko muna itong magbabayad ng utang sa akin. Yan po ba yung nanay ni Iking? Oo, may 2 linggo na rin ang utang nito. Medyo nakakabagot na ngang maghintay eh. Pero hindi ko rin namang maiwasang maawa. Oo nga po, yung anak ka niyan naglalakad pa uwi. Yun na nga eh. Hirap kasing makahanap ng trabaho itong kubang ina. Ayan, kukunti lang ang kinikita sa paglalaba. O siya sige na, lumarga ka na para makarami ka mamaya. Tumango na lamang ako at niluwagan pagbukas ang gate. Saka ako bumalik sa tricycle para ilabas ito. Pagkalabas nito ay agad akong bumaba at napatingin sa may tindahan. Nakita ko ang kuba na nagbibilang ng barya sa pasimano roon. Umandar na naman ang awa ko. Pero pansin ko sa kuba na parang nakabihis. Malinis ang balabal nito sa likod. Sinara ko lang muna ang gate saka bumalik ulit sa tricycle. Maraming salamat po Aling Solde ah. Abay walang anuman. Teka, pupunta ka ba ng bayan? Sa eskwelahan po. May general meeting kasi kaming mga magulang. Kailangan ko pong pumunta para sa anak ko. Abay baka mahuli ka. Sumakay ka na. Ayan si Simon no. Naku po hindi na po Aling Solde. Wala po akong pambayad sa pamasahe. Sus, pamasahe lang. Halika na. Libre na para hindi ka na mapagod. Abay libre na daw eh. Sumakay ka na Maripe. Natigilan ako sa narinig kong pangalan. Kumunot ang noo kong napatingin sa kuba at napatingin din siya sa akin. Ang mukha niya kulubot talaga. Pero ang mata niya, pamilyar sa akin. Hindi ko rin maisip na siya ang asawa ko. Dahil ang asawa ko naman hindi kuba. Ang hindi ko lang maintindihan, ang nararamdaman ko. Naglakad siya palapit sa tricycle. Umiwas siya ng tingin at tila naghihintay ng hudyat ko. O sige na, sakay na. Salamat. Napahaplos ako ng muka. Ang kaba ko noon halos wala ng paglagyan. Gusto kong maiyak na ewan pero alangan namang umiyak ako na walang dahilan. Pinaandar ko lang ulit ang tricycle kasi namatay ito. Bago ko ito minaneho, sinulyapan ko muna siya. Tahimik lang siyang nakaupo at nakatingin sa unahan. Hinatid ko siya sa eskwelahan na tinuro niya sa akin. Dahan-dahan din siyang bumaba at dumukot ng pera saka lumapit sa akin. Ito yung pamasahe ko. Diyan na, itago mo na yan. Sayang pa yan, pambaon na ng anak mo yan. Hinawakan ko ang kamay niya na parang tinatanggap ang bayad pero hindi yon ang purpose ko. Pinakiramdaman ko ang kamay niya. Parang ang dati ko na yung nahawakan. Dahil doon ay mas lalo akong nalito. Pero nagtanong siya sa akin. Bakit ba napakabait mo sa aming mag-ina? Lalo na sa anak ko. Kasing edad kasi ng anak mo yung anak kong babae rin. Kasama niya yung nanay niya. Hindi ko alam kung saan sila hanapin.
Ibig mong sabihin, hinahanap mo yung pamilya mo? Oo. At may 1 taon na akong naghahanap sa kanila. Humihiling na sana buhay pa sila. Ganun ba? Binubuhos mo pala yung pagkasabik mo sa anak ko dito sa anak ko, no? Eh ikaw, Marife ang pangalan mo. Kapangalan mo yung asawa ko. Oo, Marife ang pangalan ko. Pero sigurado naman akong hindi Kuba ang asawa mo, di ba? Tama ka, hindi nga siya Kuba. Pero paano kung sasabihin ko sa'yo na kaboses mo siya? Di ka boses ko siya. Oo nga pala. Salamat ulit sa libreng pamasahe ah. Papasok na ako sa loob. Baka hinihintay na ako ng anak ko. Anong oras pala matatapos yung meeting nyo? Sunduin na lang kita. Ano? Susunduin mo ko? Wala naman siguro masama kung susunduin kita. Kung ayos lang sa'yo. Matatapos yung meeting saktong tanghali. Yun lang ang sinabi niya at tumalikod na agad. Halatang umiiwas siya. Samantalang ako naman, napakalapit ng loob sa kanya. Mahirap lang talagang isipin na siya si Marife na asawa ko. Hindi naman kasi Kuba yon. Itong kaboses at kapangalan niya, isang Kuba. Hindi ba't mahirap talagang sabihin siya? Kahit ang nararamdaman ko, parang sinasabing siya talaga. Pagsapit naman ng tanghali, huminto muna ako sa pamamasada at inabangan ko siya. Nakita ko ang mga magulang ng mga estudyante sa eskwelahan na nagsilabasa na. Ako naman, nag-abang lang at maya-maya ay nakita ko na siya. Halatang walang kahit sino ang gustong kumausap sa kanya. Huminga na lang ako ng malalim dahil sa awa. Oh, naghintay ka talaga dito? Meron ako isang salita, no? Kapag sinabi ko, tutuparin ko yon. Kaya sige na, sakay na. Nag-abang ako sa kanya pagpasok sa tricycle. Pero hindi niya ginawa kaya napatingin ako sa kanya at nakita ko siyang may tinitingnan. Pagtingin ko sa gawi kung saan siya nakatingin, nakita ko ang babaeng nakatingin din ng masama sa kanya. Oh, kaaway mo ba yun? Ang sama ng tingin sa'yo eh. Huwag mo na lang siyang tingnan, mangkukulam yan. Ano? Alika na, huwag mo na lang tingnan yung babae, delikado yan. O sige, sabi mo eh. Agad akong nagpaandar ng tricycle at saka lumarga. Madadaanan ko ang babae at tiningnan ko lang siyang nakasunod din ng tingin sa akin. Nagtaka ako dahil pati sa akin masama ang titig niya. Nilagpasan ko lang siya, pero biglang sumigaw ang babae. Nakalaya ka na palang hayop ka! Naipreno ko bigla ang sasakyan at napasigaw naman si Marife. Aray ko! Bakit ka biglang huminto? Alam ng babaeng yun, nakulong ako eh. Pupuntahan mo ba? Huwag mo nang puntahan. Hindi, kailangan ko siya puntahan. Baka alam niya kung nasa yung magina ko. Sandali lang. Huwag mo na nga siyang puntahan. Delikado siya. Magtatanong lang ako. Gusto ko lang malaman kung bakit alam niya na galing ako sa kulungan. Bumaba ako at humakbang para puntahan ang babaeng yon. Pero mabilis siyang humabol sa akin at hinila ako sa braso. Ano ba? Huwag mo na ngang lapitan. Bakit ba ang kulit mo? Ano bang gagawin niya sa akin? Kukulamin ka niya. Hindi mo ba nakikita? Masama ang titig niya sa'yo at galit na galit siya. Wala naman ako kasalanan sa kanya. Bakit siya magagalit? Aray! Aray! Hawak niya ang tenga ko. Hinila niya ako pabalik sa tricycle. Sumunod nga ako pero labis akong nawiwindang. Kasi nga ang pagkurot niya sa tenga ko, ugali rin yun ng asawa ko. Sumakay ka na kasit umalis na tayo. Sinamaan niya ako ng tingin. Ako naman ay napanganga na napatingin sa kanya. Para akong mababaliw noon at wala sa sariling sinakyan ng tricycle. Salamat sa paghatid ah. Pasensya ka na kung kinurot ko yung tenga mo. Kailangan ko kasing gawin yun para hindi mo nalapitan yung babae. O sige na, hindi na ako lalapit doon. Pero alam mo ba yung ginawa mo kanina? Gawain yun ng asawa ko.
Ano ba yan? Isa na namang katangian na katulad sa asawa mo? Ewan ko. Nagugulan ako. Pero sino ka ba talaga? Nakita mo naman kung sino ako, di ba? Kaboses mo yung asawa ko. Yung ginawa mo, gawain niya din sa akin yun. Yung anak ko, kaedad ng anak mo. Ipaliwanag mo nga sa akin bakit ganito. Ano namang ipapaliwanag ko sa'yo? At saka bakit hindi mo alamin sa sarili mo? Na bakit kami pareho ng asawa mo? Ramdam mo ba yun sa puso mo, Simon? Ang sa akin lang naman kung ikaw nga siya bakit hindi mo na lang sabihin sa akin? Bakit? Ang nararamdaman mo ba sa asawa mo, nararamdaman mo ba sa akin? Dahil sa tanong niya ay natigilan ako. Siya naman, napailing at tumalikod para pumasok sa bahay nila. Napahaplos ako sa mukha ng mariin at napailing. Umalis na lang ako at namasada. Pagsapit ng hapon, inabangan ko si Iking para sana isakay na lang pauwi. Nakailang balik na ako pero wala pa rin siya hanggang sa dumilim na. Pag uwi ko, hindi pa muna ako gumarahe. Pinuntahan ko si Marife sa bahay niya at kinatok. Oh, bakit nandito ka ulit? Nandyan ba si Iking? Hindi ko siya nakitang dumaan sa paradahan Wala pa nga baka naglakad. Imposibleng hindi ko siya nakita sa daan. Anong hindi mo siya nakita sa daan? Oo nga, kaya nga ako nandito, di ba? Kasi kung naglakad siya, gabi na. Pero imposible naman na hindi mo siya nakita sa daan. O sige, teka. Babalikan ko na lang. Isasakay ko na lang pa uwi kapag nakita ko. Salamat Tumango lamang ako at bumalik na naman sa tricycle ko. Hindi ko alam kung bakit labis akong nag-aalala. Bumiyahe na lang ako pabalik noon sa bayan. Hindi ko siya nadaanan kaya nagtanong-tanong ako sa kapwa ko tricycle driver. Ang sabi nila, hindi raw nila nakita ang bata. Hindi na ako mapakali kaya lumarga ulit ako at bumalik. Nagdahan-dahan lang ako habang nagmamaneho. Baka sakaling makita ko siya sa daan. Hanggang sa may nakita akong batang naka-uniforme na tumatakbo. Natatamaan siya ng liwanag ng tricycle ko. At walang duda si Iking ngayon. Hininto ko ang tricycle at tinawag siya. Iking! Tulungan niyo po ako, Manong! Bakit? Anong nangyari? Kinuha po ako ng mga kalalakihan. May gagawin po sila sa akin. Sinira po nila yung damit ko. Ano? Sus Mariosep, kaya pala kanina pa kita inaabangan, hindi kita nakita. Sige na, sakay na! Pagtingin ko sa unahan, may 3 kalalakihan na naglalakad. May isang naglabas pa ng kutsilyo. Umiiyak na si Iking sa takot. Kumuyom naman ang kamao ko, ngunit dahil takot na takot si Iking, lumarga na lang ako imbis na sugurin sila. Hahabol pa sana ang isang lalaki, pero inambahan ko siyang babanggain, kaya napaatras siya at ako naman ay dumiretso. Ayos ka lang ba, Iking? May ginawa ba sila sa'yo? Wala naman po. Kanina pa po kasi akong tumatakas sa kanila. Hindi ko masyadong marinig ang sinasabi niya dahil sa ingay ng makina ng tricycle ko. Kaya nanahimik na muna ako at nagmaneho na lang. Hanggang sa may dumapong malaking uwak sa bubunga ng tricycle ko. At bigla akong inatake noon. Tinuka niya ako sa mata sana, pero nakailag ako. Gumewang ang takbo ng tricycle na mas lalong ikinaiyak ni Iking. Hinawi ko lang ang ibon at mabilis na pinatakbo ang tricycle. Pasensya na, Iking. May ibon lang na ng gulo pero wala na. Pagdating sa tapat ng bahay nila, agad na lumabas si Marife. Ano, Simon? Nakita mo ba yung anak ko? Oo, kasama ko na. Nanay! Nikki, anak! Saan ka ba nanggaling? Nagulat na naman ako na tinawag niyang Nikki ang anak niya. Napasunod naman ang paningin ko sa kanilang dalawa. Sa pagkakataong yun naman, pakiramdam ko nasa harapan ko lang talaga ang mag-ina ko.
Ano bang nangyari sa'yo? Bakit punit itong uniform mo? Inaya po kasi ako ng kaklase ko, Nay. Sabi niya, samahan ko daw po siyang pumunta sa tiyahin niya. Tapos, nakita ko po dun yung babaeng aswang na nagkulam sa inyo, Nay. Ang sabi niya po, nandito na raw ang tatay ko. At gusto daw po niyang makitang nahihirapan siya para iparamdam kung gaano kahirap mawalan ng mahal sa buhay. Napatingin si Marife sa akin. Nakaawang ang mga labi niya. Tapos si Iking naman, nagsalita pa. Nanay, nandito na raw po si tatay. Hanapin natin siya, Nay. Baka saktan siya ng aswang na yun. Sige na po, Nay. Oo. Hanapin natin ang tatay mo. Anong pangalan ng tatay mo, Iking? Pumasok ka muna sa loob, anak. Magpalit ka ng damit. May sugat ka ba, ha? Gagamutin natin yan. Hindi hinayaan ni Marife na makasagot ang bata. Ako naman, hindi na rin umimik dahil nahahalata ko namang umiiwas siya. Hinaplos ko na lang ang mga mata ko na naluluha. Ayoko nang magduda pa. Malinaw na sila ang mag-ina ko. Gustuhin ko mang yakapin sila. Hindi ko magawa kasi nga umiiwas ang asawa ko. Gagarahin na pala ako. Kapag may problema, punta lang kayo sa bahay ni Tatay Barhel. Doon lang ako nakatira. Tsaka bukas pala, Iking. Huwag ka na umalis mag-isa papunta sa school, ha? Hintayin mo ako. Ako na mag-aatid sa'yo. Opo, ingat ka po, ha? Maraming salamat po ulit. Umalis ako noon. Gumarahe na ako sa bakuran ni Aling Solde at ibinigay ko ang boundary sa kanya. Abay, ayos ka lang ba, Simon? Bakit parang naiiyak ka? Aling Solde. Si Marife ba? Talaga bang kuba na yun dati pa? Nung napadpad ang mag-inang yan dito, kuba yan si Maripe. Pero malinis ang mukha niya. Kaya lang habang tumatagal, nagkakakulubot na yon, kaya natatakpan na yung ganda niya. Ang kwento pa nga ni Iking kinukulam daw ang nanay niya kaya ganon yon. Kinukulam po? Oo, isang babaeng aswang ang kumukulam sa kanya. Matinding pangungulam yon. Abay, buong buhay ni Maripe, dinadanas niya ang hirap. Pero bakit mo naman natanong? Napaiyak na ako sa mga sinabi niya. Nagpunas naman ako ng luha sa kakumalma. May papakita po ako sa inyo, Aling Solde. Sandali lang po. Dumukot naman ako sa bulsa at pinakita sa kanya ang litrato namin ng asawa ko noon. Ito po ba yung mukha niya noon? Abay, patingin nga ako. Naalala niyo po ba yung mukha niya dati? Abay, kamukha nga niya si Maripe. Hindi naman ito kuba Ano ito, kakambal niya? Marife po ang pangalan ng asawa ko. Nikki po ang pangalan ng anak ko. Aguilar po ang apelyido ko. Ano ka mo? Si Nikki, Aguilar ang apelyido niyan. Abay, bakit? Huwag mong sabihin. Walang duda. Sila'y mag-ina ko, Aling Solde. Ibig mong sabihin si Maripe nga ang asawa mo. At si Iking anak mo. Kaya pala ang gana ng loob ko kay Iking una pa lang. Anak ko pala siya. Diyos ko, ano ba nangyari sa asawa ko? Abay, Diyos ko naman. Nakakapanandig balahibo ka naman, Simon. Parang ako ang nasasaktan sa'yo Abay, hindi pala kuba si Maripe dati. Sus Mariosep naman, nakakaawa ang babaeng yon. Ano bang nangyari sa inyo? Bakit kayo humantong sa ganito? Ikinuwento ko sa kanya ang buong pangyayari. Mula sa pagpatay ko kay Benji noon. Nakulong ako ng 10 taon. At lumaki ang anak kong hindi ko kasama. Diyos ko, Simon. Abay, ang laki na ng anak mo. At saka ganun pala ang nangyari sa inyo. Naku po, hirap talaga sa mga taong hindi naniniwala sa aswang pero bakit hindi mo sila puntahan ulit? Kausapin mo si Maripe. Umiiwas po
Saka gabi na ho. Hayaan ko muna siya magpahinga. Bukas na lang siguro, tsaka uwi na po muna ako. Ay sige, ikaw ang bahala. Bumili na lang ako ng ulam noon. Ibinili ko na sila Marife at Nikki. Dumaan lang ako sa bahay nila para ibigay ang pagkain. Tinanggap naman niya ito. At pagka-uwi ko sa bahay, nadatnan ko roon ang matanda na nakahawak sa tungkod niya. Ramdam ko ang presensya ng mag-ina mo, Simon. Dahil ko lang napagtanto sa bawat araw na pagsasaliksik ko. Lagi ko pala silang nakakaharap. Tay, alam mo ba yung dahilan bakit naging kuba si Maripe? Kulam. Yun yung nakikita ko sa kanya noon pa. Sinubukan ko na siyang tulungan noon. Ngunit talaga mahina na ako. Hindi ko siya natulungan. Dahil katotohanan lang talaga ang kaya kong tuklasin. Kahit sa padahan-dahan na paraan. Wala na ho bang paraan para bumalik siya sa dati? Sobrang saklap ng pinagdaanan nila habang wala ako. Hindi man nakwento sa akin ni Marife. Pero nakita ko naman kung gaano sila naghirap. Gusto ko hong ibalik sa dati yung asawa ko, Tay. Tumalikod siya noon at sinundan ko naman siya ng tingin. Aakyat siya sa kwarto niya kaya agad naman akong kumilos para alalayan siya hanggang sa makaakyat. Sinundan ko naman siya hanggang sa nakarating na nga kami sa kwarto niya. May kinuha siya sa ilalim ng kama. Ang solusyon lamang para bumalik sa dati ang asawa mo. Yun ay patayin mo ang kung sino man na may gawa nun sa kanya. Patayin mo sa pamamagitan nito. Isang buntot pagi ang laman ng kahon na binuksan niya. May kinuha rin itong bote sa loob. Likido yun na parang tubig. Pero ang matanda, nagpaliwanag. Ito ay luha ng duwende na may kakayanan makapatay ng aswang. Ipahid mo ito sa sandatang hawak mo. Kailangan masugatan mo siya para tumalab ang epekto ng likidong ito. Halos hindi ako makatulog nung gabing yon. Iniisip ko talaga ang mag-ina ko. Pabaling-baling ako sa higaan ko noon na kahit anong pilit kong makatulog, hindi ko magawa. Sa inip ko noon ay bumangon ako at muling kinuha sa ilalim ng unan ang buntot pagi at maliit na bote. Ito na ang huling pag-asa ko. Sana manalo ako na walang sablay sa pagkakataong ito. Nilagay ko yon sa bewang ko. Sinukbit ko rin sa tagiliran ko ang maliit na bote. Hating gabi kaya sobrang tulog ang matanda. Lumabas naman ako noon ng bahay at minabuti ko na lang na isara ang pintuan ng maigi. Naglakad ako sa gilid ng kalsada pa lang noon. Gusto ko kasing puntahan ang mag-ina ko. Pero pagdating ko roon, hindi ko inasahan na gising pa sila at may kausap pa. Nakikiusap naman ako, Mylene. Napagbayaran na niya ang nagawa niyang mali sa kapatid mo. Huwag mo na naman siyang saktan. Ang batas ng tao, hindi batas ng aswang. Makikita ng Simon na yan kung sino kinalaban niya. Ako na lang, Mylene. Ako na lang, huwag na ang mag-ama ko. Ikaw? Kuba ka na, di ba? Pero kinakaya mo pa rin. Mas gusto ko yung hirap na hirap ka na at walang laban. Paano kaya kung anak mo naman ang puntiryahin ko? Sa ganong paraan alam kong masasaktan ko si Simon ng husto. Dudurugin ko kayong pumatay sa kapatid ko! Nanakit ang kapatid mo, Mylene. Kakainin niya ang anak ko. Pinrotektahan lang kami ni Simon. Kung tutuusin nga, napaka-unfair na ginagawa mong to sa amin. May mga kakayahan ka lang. Duwag ka! Lumaban ka ng patas! Kumuyom ang kamao ko. Nasa likuran ng bahay lang ang dalawa na nag-uusap. Mukhang tulog si Iking dahil hindi ko nararamdaman ang presensya niya. Sinungaling ka! Hindi kami kumakain ng tao! Pues ang kapatid mo hindi ganon. Kakatalab lang nun ang pagkaaswang niya. Hindi naman niya sinasadya ang nangyari. At hindi naman papayag ang asawa ko na mamatay kami dahil lang sa may hindi sinasadya, Mylene. Kinuha ko ang buntot pagi sa bewang ko. Pati na rin ang bote na nakasukbit doon.
Binuksan ko yon at pinahira ng laman noon ang buntot pagi na hawak ko. Wala kang laban sa akin, Marife. Tandaan mo yan. Kahit anong gusto kong gawin sa'yo, magagawa ko. Pues ngayon, tignan natin! Pareho silang nagulat sa pagsulpot ko. Kita kong nataranta si Marife. Lalapit sana siya sa akin, pero mabilis akong lumapit sa kausap niya. At walang ano-ano'y hinampas ko ito ng buntot pagi. Namilipit ito sa sakit dahil sa ginawa ko. Lilinawin ko lang, kung hindi ko pinatay ang kapatid mo, patay na ang magina ko. Inuulit ko, baka kasi hindi mo lang kasi maintindihan. Kung hindi ko pinatay ang kapatid mo at kumain ng tao, mamamatay ang magina ko! Walang iya ka, Simon! Wala kang karapatang patayin siya! Meron akong karapatan! Mabilis ko siyang hinampas ulit sa pagkakataong yon. Angil na ang lumalabas na tunog sa lalamunan niya. Ganyan ba ang utak na aswang? Masyadong bobo! Ang hirap makaintindi! Niligtas ko lang ang pamilya ko. Kasalanan ng pagiging aswang ng lahi nyo ang kinamatay niya! Mag-ingat ka, Simon! Mapanganib siya! Huwag ka mag-alala, mahal. Kaya ko siyang puksain. Umalis na kayo ni Nikki. Pumunta kayo sa bahay ni Tatay Berhel. Sige na! Pero paano ka? Kaya ko ito. Sige na. Gisingin mo na si Nikki ngayon na. Umatake ang aswang habang nagsasalita ako. Ang atake niya ay sinalubong ko ng hampas ng buntot pagi kaya napaatras siya. Si Marife noon, panay ang sigaw kay Nikki at tulong sa mga kapitbahay. Walang hiya ka! May araw ka rin sa akin! Akma siyang lalayo pero hinampas ko siya ng buntot pagi nang bigla siyang maging ibon na malaki. Bumalik siya sa anyong aswang niya bilang pormang tao. Ngunit buhaghag ang buhok at matatalas ang mga kuko. Ito na ang araw para sa'yo. Bakit nilagay mo pa sa ibang araw, ha? Heto na! Gumanti ka sa pagkamatay ng kapatid mo dahil gaganti rin ako sa ginawa mo sa asawa ko. At hindi kita bibigyan ng pagkakataong gawin din yun sa akin o sa anak ko! Isa pang hampas ng buntot pagi ang pinakawalan ko sa kanya na naging dahilan ng pagsugod niya sa akin. Natumba ako sa lupa at pinagkakalmot niya ako. Nasugatan ako sa mga braso kong ginawa kong panangga. Sobrang hapdi bawat likhang sugat ng kuko niya. Mabuti na lang, nakuha ko ulit ang buntot pagi at nailagay yon sa bibig niya at umusok ito. Pinulupot ko pa yon sa ulo niya. Saka pinagsusuntok ang bibig niya. Sinabi ng tantanan mo na siya! Heto sa'yo, aswang ka! Nay! Nanay, natatakot po ako! Huwag kang matakot, anak. Batuhin mo lang siya ng asin! Yun nga ang ginawa ng mag-ina ko. Umangat pa noon ang kuko ng aswang para bulagin ako. Pero nanlaban ako. Kainin mo yung buntot pagi! Ayan! Mas masarap pa yan sa tao, buwisit ka! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami, may aswang dito! Nikki, katukin mo sila, bilis! Mabilis na tumakbo ang anak ko noon. Si Marife naman, sinipa ang aswang kaya nakawala siya sa ibabaw ko. Agad akong bumangon. Tumingin siya kay Marife at sa pag-atake niya sa asawa ko, mabilis ko siyang pinuluputan ng buntot pagi sa leeg. Sige! Pagtangkaan mo ang buhay ng asawa ko at isusunod kita sa kapatid mo. Sa ganoong dahilan siya namatay, di ba? Kaya sa ganoong paraan di kita papatayin! Hindi! Bitawan mo ako! Tumilapon ako sa malakas na pagtabig niya sa akin. May mga tao nang dumating at nag-anyong ibon siya. Nasaksihan yon ng iba. At ako naman, bago siya makalipad pataas, hinampas ko siya ng buntot pagi. Ayan po, mga kapitbahay! Aswang po ang ibon na yan! Tingnan niyo po, magiging tao po siya ulit! Nahulog ito sa lupa at gulat ang mga tao nang makita itong nagpalit ng anyo.
Kita nyo na po! Aswang po siya! Si Maylin po yan! Siya po yung nangkulam kay nanay, pero isa rin po siyang aswang! Walang hiya kang bata ka! Aatakihin niya ang anak ko pero mabilis kumilos ang karamihan. May nagpaputok ng barel at ako naman ay pinalo siya ng buntot pagi. Paulit-ulit habang panay ang pagwawala niya. Kung sino-sino na lang ang inaatake niya. Pero dahil may armas ang halos karamihan, nahirapan siya. Muli siyang nag-anyong ibon para makalipad. Pero napipigilan ko lang ito gamit ang buntot pagi. Dinagdagan ko pa ng likido yon at pinaghahampas siya ulit hanggang sa nanghina. Nang siya ay bumagsak sa lupa, binuhos ko sa kanya ang natirang laman ng bote at umusok ito sa katawan niya. Tinawag pa siya ng ibang tao na awak raw. Yun daw ang uri niyang aswang. At hindi nagtagal, bumalik siya sa pagiging tao. Nakilala siya ng iba at nagsimula ang pambabatikos nila rito. Mga hayop kayo! Huwag mo sabihin kasalanan pa rin ng mga tao. Dahil sa sinabi ko ay gumatong pa ang iba. Ang aswang naman ay nanghihina na tila malapit ng bawian ng buhay. Abay, bakit parang yan ang dating amo mo, Maripe? Siya ho ang dating umalipin sa akin. Ang kapal ng mukha mo, aswang ka. Naghihiganti ka kahit kasalanan nyo. Bukod na sa aswang ka, wala kang kapantay sa pagiging halimaw. Hindi kayo marunong umamin sa kasalanan. 10 taon kong pinagdusahan ng pagpatay ko sa aswang sa kulungan. Hindi tao yun nabigyan ng hustisya. Pero tinanggap ko ang hatol dahil wala akong magawa. Pagkatapos ginawa mo ito sa asawa ko pa! Hayop ka! Dahil dito hindi kita bubuhayan! Tama yan! Kapag buhay yan ay mamiminsala pa yan. Patayin na natin itong aswang, mga kasama. Baka ilan pa sa atin ang parusahan niya. Ibabalik ko sa dati ang asawa mo. Pangako, buhayin mo lang ako. May paraan na ako kung paano siya ibalik sa dati. Kaya hindi tatalab sa akin yung pangako mo. Sige na! Patayin na natin tong babaeng ito. Buong buhay naming pamilya ang sinira na aswang na ito. Gusto ko na mabuhay ng mapayapa kasama na mag-ina ko! Oo, tama. Tara na. Kumilos na ang lahat. Sino ang papatay? Dahil sa tanong ni Aling Solde, nagtulakan ang mga tao. Isang babae kasi ang papatayin, kaya parang hindi na nila kakayanin pa. Pero biglang may nagsalita. Sige na! Ako nang gagawa! Nagbigay daan agad ang mga tao para makapunta sa harapan ni Tatay Berhel. Nahihirapan ang aswang na nakatingin sa kanya na animoy nagsusumamo. Tay! Tatay! Parang awa mo na, tay. Tinuri kitang bilang tunay na anak ko, Maylin. Ang sabi ko sa'yo, hanggat maaari huwag ka mananakit ng tao. Hinayaan kita mamuhay kasama nila. Pero pinatay ng lalaking to ang kapatid ko, tay. Sa kanya ka pa rin ba kakampi? Si Simon ang nag-aalaga sa akin na wala kapalit, Maylin. Wala na akong pera ngayon. Pero siya ang nagtataguyod ng buhay namin bilang magkasama. Sa madaling salita, lahat na naging ampun ko, walang may lumingon sa akin. Si Simon lang ang gumawa kahit kakakilala ko pa lamang sa kanya. Napakabuti niyang tao at matulungin. Ang sarap niyang ituring na anak kaysa sa inyo na pinalaki ko. Kaya nga bilang gantimpala sa kabutihan niya, ako nang papatay sa iyo. Umiyak si Maylin noon na napasubsob sa lupa. Naglabas na ng kutsilyo si Tatay Berhel. Ako naman, nagugulat sa mga nalalaman. Marami palang inampon si Tatay Berhel. Pero kahit isa, walang lumingon at itong si Maylin ay isa sa mga ampon niya. Patawarin mo ko, tay. Wala naman talaga akong balak iwan ka. Kinain lang ako ng galit. Patawarin mo po ako. O sige, pinapatawad na kita, anak. Pero paalam. Kitang-kita ng lahat kung paano niya saksakin si Maylin sa ulo.
Umiiyak ang matanda habang binabaon pa sa ulo ng babae ang kutsilyo na hawak niya. Nang mamatay ang babae, bigla namang natumba ang asawa ko. Marife! Nanay! Nay! Ano nangyayari? Mabilis akong umupo at kinalong si Marife. Nag-alala ako noon ng sobra pero nagsalita naman si Tatay Berhel. Bumabalik na siya sa dati, Simon. Nawawala na ang bisa ng kulam ni Maylin sa kanya. Talaga ho ba? Hindi nagtagal nararamdaman kong parang may natatanggal sa likuran niya. Inilawan din siya ng mga tao at nawawala ang kulubot sa mukha niya. Napangiti ako sa saya ng mga sandaling yon. Nanay! Nawawala na yung kulubot niya sa mukha! Diyos ko! Salamat ho, Diyos ko! Salamat at hindi mo pinagdamot sa akin ang bagay na ito. Inangat ko siya para mahulog ang kung ano man ang nasa likod ng asawa ko. Binuksan ko ang damit niya sa likod. At oo, lupa ang nahuhulog roon. Yun ang daladala niya sa loob ng ilang taon. Para bang ang lupa na yon, nilagay sa kanya para maging kuba. Mahirap paniwalaan, pero nakikita mismo ng mga mata ko. Nawawala na ang pagkakuba niya. Abay, kawawa naman talaga ang babaeng ito. Pinarusahan ng hindi naman niya kasalanan. Hindi nagtagal, nawala na ang bagay na yon sa katawan ni Marife. Bumalik na siya dati na labis kong ipinagpasalamat. Pati anak namin, umiiyak rin na yumakap sa ina niya. Maya-maya ay nagising na si Marife. Simon? Mahal? Mahal, bumabalik ka na sa dati. Maganda ka na ulit. Wala nang bukol sa likod ko? Wala na. Naalis na. Hindi ka na po kuba, Nay! Ang ganda-ganda mo po, Nay! Abay, kaganda mo palang babae, Marife. Ikaw nga talaga ang babaeng pinakita sa akin ni Simon. Abay, masaya ako para sa'yo, Simon. Pinaglaban mo talaga ang mag-ina mo, ano? Salamat ho sa Diyos. Pinakinggan ako ng Diyos sa Aling Solde. Nanay, si Manong po ba? Oo, anak. Siya ang tatay mo. Talaga po, Nay? Hindi mo ba yayakapin si tatay? Nandito na ako. Bumalik na ako, Nikki. Hindi ko alam, tatay pala kita. Akala ko kapangalan mo lang yung tatay ko. Umiyak siyang yumakap sa akin. Pagkatapos ng ilang taon, maliit pa siya nung huli kong karga. At muli ko siyang nayakap ngayong magdadalagitan na siya. Napuno kami ng iyakan ng mga sandaling yon. Halos ayaw ko nang pakawalan sa mga bisig ko ang mag-ina ko. Yun yata ang pinakamasayang araw na nangyari sa buhay ko. Sulugin niyo ang bangkay ni Maylin. Isa siyang awak. Isang uri niya ang aswang na hindi naglalaho kapag nasinaga ng araw. Malaki ang posibilidad na siya'y magiging amalanhig. Kaya mas maigi sunugin siya para siguradong hindi siya makakapanakit pa. Sinunod ng mga tao ang sinabi ni Tatay Berhel. Sinunog nga nila si Maylin. Pagkatapos ng araw na yon, sinabi ng matanda na kung gusto namin, tumira kami sa bahay niya kasama niya. Inilipat ko nga doon ang mag-ina ko. Para kasi sa kabutihan din ng matanda na binigay sa akin, ang malasakit naman na binigay sa kanya ay ang samahan siya. Oh, ayan na. Maaliwalas na ulit tingnan yung mukha mo. Wala nang kahit sinong barbero ang gumalaw sa buhok ko. Mula nung huli kitang nakita, mahal. Gusto ko kasi ikaw yung magugupit nito. Kaya nga hindi kita nakilala agad eh. Boses mo lang yung pamilyar sa akin noon. Tsaka bakit ka ba hindi nagpakilala kaagad? Dahil ayokong pati ikaw kulamin ng babaeng yun. Tsaka bakit pala nasunog yung bahay nyo? Wala na yung mga magulang mo? Kagagawan yun ni Maylin. Pinatakas lang kami ng mga magulang ko kaya nakaligtas kami. Nalaman niya kaya dinaan niya ako sa kulam nitong huli.
Sobrang sakit marinig yon. Niyakap ko na lang ang asawa ko. Namuhay nga kami kasama ng matanda. Tumagal pa talaga si Tatay Berhel noon. Nakita pa niya kung paano namin ipaayos ang sirang parte ng bahay niya nung kami ay nagkapera. Nagkatrabaho rin kasi si Marife noon at malaki ang nasasahod niya. High school noon si Nikki nang pumanaw ang matanda. Pero ang mga lupain niya, bago siya namatay ay sa akin napunta. Oo, kaya patuloy na nabubuhay ang matandang yon na mag-isa dahil malawak pala ang palayan niya. May mga tao lang na nagpatuloy sa pag-aalaga noon at binibigyan siya ng arkila. Huli ko na lang nalaman yon at pinaalam niya sa amin nang makita niyang hindi ko siya iiwan. Sa akin naman noon, may pera siya o wala, hindi ko talaga siya iiwan dahil kailangan niya ng taong mag-aalaga sa kanya. Sa ngayon ay kilala na rin kaming angat sa buhay dahil sa ari-arian na iniwan niya. Nasa pangalan ko na ang lahat ng yon. Ang anak ko naman, nasa kolehiyo na ang panganay ko. At high school naman ang pangalawa ko na lalaki. Oo, Miss Clar, nadagdagan pa kasi si Nikki ng isa. Hanggang dito na lamang po pala ang aking kwento, Miss Clar. More power po sa channel ninyo.